Hello mga kabibig! Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Good news mga kabibig. Akala natin mawawala na tayo ng pag-asa ba para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa ICC. Malapit na ang September, I don't know kung matuloy ba ang hearing or hindi. Pero ngayon kabibig, isang malaking news ito na ni-renew ng Duterte camp ang request nila for interim release. Di ba last time, nag-ano sila na huwag ituloy ang interim release pang Duterte? Ayaw nila ng interim release or meron pa silang gagawin, kulang pa ang dokumento. Pero ngayon kabibig, shocking news. Nag-renew ang Duterte camp ng request for interim release para kay Tatay Digong Duterte. Pero ito ay sa undisclosed country. Nako, saan na naman yan? Sabi ng mga netizen dito, basahin natin ha, ito ang nabasa ko. Ito. The legal team of former President Rodrigo Duterte has renewed its bid for interim release from the International Criminal Court detention, citing medical consideration and emphasizing that he possesses no flight risk, will not interfere with witnesses, and will not commit further crimes. So yun ang mga kondisyon na ni Pangulong Duterte, ng kampo ni Pangulong Duterte para mapagbigyan siya sa kanyang request na interim release. Una, ito citing medical consideration. Alam naman natin na may sakit sa Tatay Digong. Maraming mga karamdaman na, maraming mga medicines na iniinom. Citing medical consideration. Yun ang una nilang kondisyon, yung reason nila kung bakit sila humingi at nag-renew request for interim release. Pangalawa, ini-emphasize nila na si Pangulong Duterte possesses no flight risk. Pangatlo, Pangulong Duterte will not interfere with witnesses. At pang-apat, si Pangulong Duterte will not commit further crimes. Sabi ng iba, hala, kung ganon kabibig, so parang inamin ni Pangulong Duterte na meron talagang kasalanan siya, na meron talagang, siya pala ang utak ng drug war na madami namatay. Ay, naku. Yun ang mga komento ng iba't ibang mga netizen na sana man lang naisipan daw ng kampo ni Pangulong Duterte itong mga kondisyon na ito. Pero ako naman, sa punto ko mas maganda na ito yung mga conditions, ito yung mga sinasabi nila na medical consideration, tapos no flight risk, tapos hindi mag-i-intervene si Pangulong Duterte sa mga witnesses, tapos will not commit further crimes. Mas maganda itong mga kondisyon na ito para talaga makuha ng Duterte camp ang tiwala ng ICC. Ito basahin natin Should the prosecution be permitted to challenge the aforementioned and redacted, resolving the issues redacted could take several months or more, especially if other redacted are redacted. Mr. Duterte's continued detention during this protracted process would not be fair or reasonable. Tama. Kasi ang tagal ng hearing nila, tapos hindi pa nga alam ni Pangulong Duterte kung ano ang kaso niya. As much the defense renews and reiterates its request for the pre-trial chamber order Mr. Duterte's immediate release into redacted subject to any condition deemed appropriate. Yun ang request ng kampo ni Pangulong Duterte sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman, Counsel for Rodrigo Roa Duterte. This was last August 19, 2025. So, kabago-bago lang kasi ngayon August 21. Ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Maraming traitor sa paligid ni PRRD na pretending solid sila sa
Kaya ang nangyari, yan sa kanya. Sad lang, nag-sacrifice pa siya ng madaming buwan na ngayon ay kinawawa siya. Ito pa, bring him home. Yun ang sagot ng ilang netizen. Saang lugar kaya o saang bansa kaya si Pangulong Duterte pupunta or a-accept sa kanya kung talagang approve ito ng ICC? Let's see mga kabibig kung ano kaya at saang lugar si Pangulong Duterte pupunta. But for me, ramdam ko na marami talaga ang excited. Marami ay excited na kahit man lang sa interim release mga kabibig. Kahit man lang sa interim release ay mapagbigyan si Pangulong Duterte. Kasi matanda na. Opo, matanda na si Pangulong Duterte at knowing na kailangan na niya talaga ng magandang pasilidad, at least man lang, every now and then ay, for example, malapit lang bansa, doon si Pangulong Duterte, mamalagi, at least hindi masyadong gasto sa pamilya or at least yung pamilya ay pwede siyang puntahan or may mag-alagang pamilya nung hindi parang preso, mga kabibig. So nakakaawa, no? Ako naawa din kay Pangulong Duterte at sana, later on, sana tawag dito, accept ito, mabigyan ito ng approval ng ICC. Ano sa tingin niyo kabibig? Sabi dito, for the sake of clarity, the defense informs the pre-trial chamber that to affirm its willingness to cooperate with the court, to accept Mr. Duterte onto its territory, and to enforce conditions of release. Diba? So, handa naman ang kampo ni Pangulong Duterte na kung ano yung mga kondisyon na nilagay nila ay susundin nila, mga kabibig. Ito pa, Duterte camps also argued that the pre-trial chamber one itself is aware that they had faced considerable administrative hurdles in obtaining the information necessary to present a complete and properly substantiated undisclosed matter. Ito pa. Earlier, ICC Trial Chamber 1 granted Duterte's request to defer the decision of his appeal for interim release. This after the former President Camp called on the Pre-Trial Chamber 1 to hold off on their request for Duterte's interim release until such time as the defense has assembled all necessary information. Kaufman claimed that the defense team have been slow-walked and timid since May and that some results had only been provided to them a few days ago. He maintained that the prosecution team mischaracterized and undisclosed materials as incomplete and should not consequently be relied upon. This, however, was countered by the prosecution maintaining that the defense submission is incorrect. Nagsagutan na ang prosecution at defense. So on June 12, Duterte's counsel appealed for the former urgent interim release, saying an undisclosed government had expressed advanced and principled agreement to receive him. Later on, nag-request sila na i-defer muna. Pero ngayon, parang kompleto na ang mga papilis, parang handa na si Pangulong Duterte sa kung ano man ang desisyon, kung merong interim release, alam na nila kung saan sila pupunta. So yun kabibig ang latest trending news na i-share ko sa inyo. I don't know kung good news na ito sa inyo or hindi. Ready na lahat ng mga documents, ready na lahat ng mga conditions and agreements. Ang kulang na lang ang approval ng ICC. Diba? Kung ako ang ICC, i-approve ko na lang kasi matanda na, kawawa na rin, 'di ba? Isipin din na ay naging presidente to sa Pilipinas, may nagawa din itong kagandahang loob sa Pilipinas during the time of pandemic. Pero yung iba talaga, yung mga kontra, ayaw nila na si Digong ay magkaroon ng interim release. Gusto nila si Digong daw ay mamatay sa loob ng selda. Yun daw kailang happiness. Meron ba mga taong ganyan, no? Na
Yun ang kailang happiness na si Pangulong Duterte ay mamatay sa selda. Tapos itong mga tao doon nasalita ba, every Sunday nagsisimba, lumuluhod sa mga simbahan, may mga ibang nga diyan pare pa ang na pasimuno sa mga rally na ganito ganyan, mabulok si Digong sa parang hindi ko nakikita kung meron mang kasalanan si Pangulong Duterte sa kanila, hindi ko nakikita sa puso nila na merong pagpapatawad. Sila pa ang mahilig mag-preach na o kailangan nating magpatawad at yung may nagkasala sa atin or tayo nagkasala, kailangan natin magpatawad. Pero yung iba, parang kung ano ang lumalabas sa kanilang bibig, they're not walk the talk. Basta lang kung ano yung gusto nila at ito ang gusto nilang mangyari kay PRRD, wala silang pakialam. Yung iba nga, join pa ng rally, ibang mga pare, di ba kabibig? So, sana more prayers mga kabibig na sana ma-approve ang interim release ni Pangulo Duterte ng ICC. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.